to 40. At saka pares ng 41 to 65 at 19 to 40. Di ba? Itong dalawa. Ibig sabihin, sinong group ang nag-cause ng difference? Sinong group ang nag-cause ng difference? Yung 19 to 40 ba? Yung below 18 ba? O yung 41 to 65? Sino? 19 to 40 po. 19 to 40 dahil? Parehas po. Kasi Pareha? sila sir yung kinumpare na parehas. Kinumpare na, ay parehas din naman kinumpare yung 18 to 41 . Hindi sir, parehas silang present doon sa pinag-comparean po. Present sila sa pinag-compare na Na nag-reject po. Ayan, kukumpletuhin. Dalawa ang nag-reject. Dalawang beses nag-appear si 19 to 40. Ibig sabihin, si 19 to 40 years old pala ang nag-cause ng significant difference. Si 19 to 40. Kasi nung pinares siya sa 18 years old, nag-reject. Pinares siya sa 41 to 65, nag-reject. So, dahil ang 19 to 40, ay ano nga ba ang 19 to 40? Sino ba dyan yun? Si X1, si X2, si X3. So yung X2 pinakamataas. So na-confirm lang natin na dahil sila ang pinakamataas ang level of knowledge, sila ang nag-cause ng significant difference doon sa Kruskal-Wallis. So ibig sabihin kaya sa tinawag na post hoc. Ano nga ba ibig sabihin ng post? Post. After po. After. After nating malaman na merong nag-reject dito, aalamin natin sa post hoc. After the reject, aalamin natin sinong nag-cause ng reject. At nalaman natin using post hoc na ang pangalan ng test ay Dan Bonferroni, ay ang nag-cause ng difference ay yung 19 to 40 years old na na-confirm natin yung ating assumption na dahil sila ang pinakamatatalino, sila ang nag-cause ng difference. Diba? Yun. Hindi na tayo nagpo-post hoc sa t-test kasi magkapares na sila. Bakit mo ipo-post hoc yung male versus female? Pares na nga, hindi ba? Yun, pag dalawahan, hindi na po pino-post hoc. Kasi parang ang ginagawa ng post hoc ay tinititest din. Oo, yung bawat isa doon sa pares. Oo, pinapares-pares. Titest din ang ginamit dyan. Diba? So yun. Yan yung inyong gagawin kapag merong reject na ANOVA post hoc. Ang tawag sa post hoc ng ANOVA, ito kasi post hoc ng Kruskal, ay Tukey HSD. Nasa yata yun? Nandun sa ating ChatGPT. Pagpalaga na rin siya. Nagre-reload. Ayan. Ayun. Tukey sa ANOVA. Yan. In ANOVA, tapos ay lumabas na method A differs from BNC. So yun lumabas din eh. Pero ang sinasabi natin yan, sa ANOVA, Tukey. Yan. Tukey, meron din tayong iba. Halimbawa, hindi gumana si Tukey. May mga ganang pagkakataon. Bumabalik sa akin. Sir, yung pong post hoc test, halimbawa ng Dan Bonferroni, ay wala pong nilalabas na significant. Pero reject naman po yung, syempre reject obviously yung tinest, pero hindi siya gumagana. Ang aking sasabihin ngayon ay i-shift into other. Madami kasi yan. Other post hoc test. Ang pinaka-gold standard sa ANOVA ay itong Tukey. Ang gold standard sa Kruskal-Wallis ay yung kanina, yung Dan Bonferroni. Pero again, pag hindi gumana, ito yung may mga listahan. Meron naman ChatGPT. Ang akin lang ginawa dito ay post hoc test. After an overall ANOVA. Tukey, pag hindi gumana, Bonferroni. Pag hindi gumana yung Shefei. Oo. Pag hindi pa din gumana, Duncan multiple range test. Pero hanggang lang yan? Hanggang Tukey gumagana na yan. Wala pa akong nakikita so far na mga
ANOVA na hindi nakakuha ng sino ang nag-cause ng difference, yung sa Tukey. So hindi na Dati, ang ginagamit ay yung Shefei, itong pangatlo. Shefei ang basa. Ay, kaya lang ay sa SPSS kasi nag-o-automatic na siya ang pipili. Yun ang kagandahan ng SPSS. Siya ang pipili kung ano yung post hoc. Pero kailangan ma-check yung option sa SPSS. Sine-check na natin kaagad pag nagko-compute. Kaya kailangan ko mamaya ng volunteer. Okay? Sige. Balik tayo din sa ating lesson. So, paano natin ini-interpret ang table paano natin ina-analyze ang table ng Kruskal or ANOVA? So, meron tayo dito ang ganari. Yan. Result showed na yung 1 year sa immunization advantage. So, iniisa-isa ito. So, immunization advantage muna. Itong first row. Bababa kayo. Level of knowledge, ito ay immunization advantage. Yan. Makikita nyo dito merong below 18 years old. I-highlight ko lang ha. Yan. Ang average ng 18 years old ay 86.36. Ang SD niya, dito nagagana yung standard deviation. Kaya ako siya pinaparetain doon sa description ba yun? Yung descriptives, explore, tanda nyo pa? Yung yun. Dito na yun. So ipapares nyo na yung average dito sa table, 86.36. Sabi, bakit mali? Ay, nasa taas pala. Mali pa din. Oo, mali ang data. Oo, ito palang nakuha ko yung So, immunization advantage overall pala yun. Below 18 ay 81.81. Ayun, 81.81. Kita nyo? Yung sa below 18 years old, baba. Ang average niya ay 81.81. Ang standard deviation niya ay 15.45. Nasa table ba yung SD? Wala. Nandun siya dun sa appendices. Kaya baka magtaka kayo, saan ang gagaling yung SD? Yan yung pinakompute na pinapalagay sa appendices na report. Na magka-partner yung mean at standard deviation. So, hugutin nyo doon yung SD at ipapares nyo sa average ng first category. Nini. Sa 81.81, ang kanyang average ng 18 years old and below, partner sa SD. Ilalagay sa parentheses, separated by a comma. So below 18 years old, ang average nila ay 81.81. Standard deviation is 15.45, comma. 19 to 40, average 87.88. Saan galing? Sa table. SD 1203, saan galing? Sa appendices. And 41 to 65 years old, pangatlong category, dun sa first sa variable, ang average 84.47, saan galing? Sa table. SD 1352, saan galing? Sa appendices. Okay? Yan. Was found to be, diretso na natin ha, statistically significant, garnering an H value of 6.48. Ano yung nasa parenthesis ng H? Palagay nyo. Ano yung nasa parenthesis ng H? Pakita ko yung table ha. Yan. Ano ang nasa parenthesis ng H na yon? Kasi H2. DF. Yes. Yung DF. So, inilalagay yung DF sa loob ng parenthesis bago mag-equals. Kinokopya yung H value na 6.48. Saan galing? Dini. Yon, 6.48. And a p-value, balikan natin, of 0.04, which is lower than the 0.05 level of significance and a decision of reject the null hypothesis of the study. So saan galing yung reject? Naari. Reject.
'Di ba? Yun. Next paragraph ay yun namang name of vaccine. Ito naman yung pangalawang sub-variable. Ano ang mean and standard deviation of below 18 years old? Ano yung H value? Ano yung P value? Ano yung naging decision? Basahin natin. Kasi failed to reject yun eh. Tingnan natin kung tama. The name of vaccine, number of doses, route of injection, and schedule, that's the variable name. Sub-variable name. Average ng 18 years old and below ay 83.94, 19 to 40, and 41 to 65, which was found to be statistically not significant, garnering an H value of 3.12, ang DFI 2, and a p-value of 0.21, which is higher than the 0.05 level of significance and a decision of failed to reject the hypothesis of the study. Okay? So yan. Ilan ang bababa dyan? Ay di 4. Ano? Kasi meron kayong 4 na rows. Yung sa variable 1, 2, 3, and then yung overall. Kasi dito 5 yata ito. 5 kasi 4 yung kanilang sa variable. Okay? So yun. Yun lang. Dito na yung interpretation. Hindi na natin yung isasama kasi hindi ko na nga yan alam. 'Di ba? Dito na yung kumbaga ito na yung expertise. Dito na kayo magde-decide tungkol sa ito kasi bilang mga nurses eh. So bakit sa immunization advantage nagkamera ng significant findings in terms of age, bakit dun sa iba ay hindi, 'di ba? So dito na yung dito na nag-i-interpret. Oo. Kasi meron ng analysis of findings, bakit naging ganon, ay ano ang sinasabi ng ibang research, 'di ba? Kaya makikita nyo dito yung mga in agreement, the study of you, the study of Candel, ayan na yung mga kagaya or kabaligtaran ang naging result. Okay? Ayan. So, pag merong 2 o 3 nag-fail to reject, pag nag-reject ay lahat, yun ang problema. Lahat ay ipo-post hoc. So, merong dudugsong na table doon sa Kruskal or ANOVA na mga ganari. Kung 2, ito isa lang, kaya isa lang. Kaya bubungad na ngayon kasunod yung test of normality and homogeneity, yung kasunod na demographic profile. Tapos, ayan, so meron na naman, immunization advantage na naman siya. So ilan yung category ng educational attainment? Ito yung sinasabi ko sa inyo na huwag niyong gagawin. Kapag pinropose na ilagay yung educational attainment, huwag niyong ilalagay yung ganito kadadaming option. Kasi ang hirap niyang bukod sa mahirap i-post hoc, mahirap i-analyze at i-interpret. Hahaba yung thesis kasi paano ba natin mapapaikli ito? Bakit hindi na lamang option ng elementary level, high school level, at saka college level? Kasi yun lang naman ang sinasabi ng mga literature. Wala naman sinabing graduate. Kumbaga at least with basic education, at least with a higher education, and at least with a post-grad education. Ganun na lang para kukonti ba yung option, hindi yung ganun rin iisa-isahin mo pa. No, formal, elementary level, nakagraduate ng elementary, nag-high school, nakagraduate ng high school.